Is there a possibility that the soul of my unborn baby will come back to me in the future po? Sai, X-A-I. Is that how I should be pronouncing your name? Sai? I'm sorry that your baby died. Okay, there's a reason why your baby died. God knows the reason. He's the only one who knows. Sometimes it's because nagbagong isip, hindi nila kaya. It's not really the fault of the family, the mother or the father. But what you can do is this. Pray. You pray. Pray hard. Do not disturb the baby's soul. Magdasal ka if you're Catholic, you can pray to the Blessed Mother because she's a mother. She will definitely understand you and try her best to help you if it's for the good of your soul. Hindi lahat ng bagay na hinihiling ay pinagbibigyan dahil hindi lahat ng bagay na hinihiling ay makakabuti sa'yo. So, plead your case. Punta ka kay Ama o kaya kay Jesus. Sabihin mo, maari po ba siyang bumalik? I promise, aalagaan ko siya. Can you please tell my unborn child or of the child that died, that I love, to please come back to me if it's possible? Kasi if it's possible, it will happen. Plead your case. Hilingin mo. Walang mawawala. At saka yung baby, magpapakita sa'yo. Kung gusto niyang bumalik, babalik yan. Very possible. What to do if I can read people's aura and somehow sense? Okay. I am Erica. If you can really do this, i-practice mo muna. Tingnan mo muna without telling the person kung ano yung nakikita mo, without telling anybody tungkol doon sa nasisense mong mangyayari, tapos alamin mo kung mangyayari nga. Kasi mahirap mag-predict ng mga bagay o magsabi sa isang tao na may nasense kang kung ano at o may nakita kang aura pag hindi naman magkakatotoo at mali yung nakikita mo. Nakakatakot yan. Mag-iingat ka dyan. So practicing mo muna. If you feel that you're gifted enough, kaya mo, tingnan mo muna yung kung anong nakikita mo sa isang tao. Kung nakita mo parang magkakasakit, o bantayan mo muna, huwag mo nang sasabihin. Kung nangyari yun, ay ibig sabihin, tama ka, edi pwede mo nang gamitin para hindi ka mabash. Talk about telepathy. Okay, just a minute. Telepathy is the ability to tap into and transmit thoughts, emotions, or information from one mind to another without the use of conventional communication method. Karamihan po ng mga advanced, ng mga highly evolved being ay nag-uusap through mental telepathy. Karamihan na, sa Agartha, yun, nag-uusap sila, pwedeng mag-usap verbally, pero mas madalas, hindi nila kailangan ng cell site kasi pwede nilang, kung connected ka kung konektado kayo sa isa't isa, you can talk to each other just using your mind. And you can block also. So, hindi nako-compromise ang iyong personal space o yung iyong privacy. Share po kayo ng experience nyo about seraphim and cherubims. Very difficult to share an experience with the angels of God kasi hindi totoong ang anghel ay madaling makita. Ito po, isi-share ko sa inyo uli. Ano po? Nasabi ko na ito noon Hindi po totoo ang karamihan sa tinatawag na angelologist na magbabayad ka, o kaya, maski walang bayad, sasabihin nila, ay, nakikita ko yung guardian angel mo, ganito, ganyan. Or, kasi ang angels po, almost all of them are messengers.
nag-a-abide lang po sila, sumusunod sila kay Ama o kung sinong binigyan kapangyarihan ni Ama para utusan sila. Makikita mo lang ang lahat ng klase ng anghel, kahit na yung guardian angel mo, kung gusto nilang makita ninyo sila. Maski gaano ka-powerful ang psychic, hindi totoong makikita ang angels unless gustong magpakita. Ngayon, kahit hindi ka psychic, kung gustong magpakita sa'yo ng angels, makikita mo. Ganun sila. May sarili silang power. So, wag masyadong, hindi kaya palagi kong sinasabi na hindi lahat ng nababasa o napapanood sa internet ay totoo. Karamihan hindi totoo. Ginagawa lang nilang, dinalagyan nila ng maraming palabok para maging content at maraming manood. Yun po, yun lang po ang diferensya dyan. Maraming levels po ang langit eh. Hindi, magkakaiba po yan. Kung akala ninyo ang langit ay iisa, hindi po. Kahit po yung Akashic Record, wala po yan dun sa akala ninyong lugar ng langit. Malalim pong usapin yan. Normally, lahat ng mga estudyante ko nagkakaroon ng pagkakataong malinawan kasi they are allowed to ask me questions, whatever questions that they think they need to know, na kaya kong sagutin. Sinasagot ko. Yan ang isa sa advantage ng magiging estudyante ko. Kasi kahit yung mga bagay na hindi ko ini-expect at saka mga bagay na hindi ko masabi sa TikTok, ay naipapaliwanag ko sa kanila. Hindi po ibig sabihin lahat ng tanong ay kaya kong sagutin. Hindi po. Marami po akong hindi kayang sagutin. At marami rin po akong mga bagay na hindi ko pwedeng sagutin. Most people don't believe in astral traveling, but it's actually very normal. And there are proofs. May mga patunay. Marami pong patunay sa katotohanan ng astral traveling, near-death experiences, remote viewing. In fact, yung papataas po tayo, no? Remote viewing, meron nga pong school niyan. In fact, may mga countries, so many big countries, who support the school of remote viewing. They use it. They believe in that. Nung araw pa, yung Russia was the one who started it. They have scientists who train and help people to remote view. Totoo po yan. Meron pong eskwelahan yan. At napakamahal. Astral traveling, when you learn how to do astral traveling, chances are you will learn how to do remote viewing. Pero magkaiba po kasi ang dalawang yan. Pero pag marunong ka ng AT control, you can RV. So, pag nananaginip po tayo, pag natutulog tayo, hindi po lahat naaalala ang panaginip. May mga panaginip, karamihan ng panaginip hindi niyo naaalala, pero gabi-gabi nananaginip kayo, hindi niyo lang alam. Pero normally, yung mga umiinom ng gamot, nahihirapang maalala yung kanilang panaginip kahit na nanaginip sila. Hindi nila maalala. Because of it affects your dream state. Lalo magiging short-term memory po ang binibigay ng ating mental pagdating sa panaginip. Kaya nga yung panaginip mo nung nagising ka, nagpunta ka sa banyo, nag-toothbrush ka lang, pagbalik mo na, kalimutan mo na, hindi mo maalala. Pero normal na normal po yan. Yan po ang paraan ng ating mga higher self na maglakbay, umalis, mamasyal, o makipagkita dun sa mga taong gusto nilang pakipagkitaan. Kasi hindi naman po yan, merong nakikialam dito. Kasi kung minsan ayaw nilang sasabihin ko yung mga sinasabi ko eh. Buti nga ngayon, madalas na si Mar talaga. Okay. Merong panahon noon na kung dun sa mga mahilig sa ganito, kung kilala ninyo si Jimmy Licauco, siya yung isa sa mga unang pumayag ako na ma-interview. Kasi yung kanyang television and radio program ay may kinalaman. Ano ba yung title nun? Sino nakakaalala sa inyo doon sa ni Jimmy Licauco? Ano ba yun? Anyway,
Dun sa program niya, Inner Mind. Ayan, Inner Mind, Inner Mind. Dun sa program niya, meron siyang tinanong sa akin tungkol sa mga entities and higher beings. Nagsasalita ako, bigla ako nawala. At hindi lang sa station niya, kundi sa buong Pilipinas na may na-connect. Sa ABS-CBN yun eh. Yung ibang program naririnig, pero ako hindi naririnig. Alam nyo kung bakit? Ayaw kasi nila. Ayaw kasi nila na marinig. Hindi pa time. Kung minsan po, ganyan eh.